Breaking news, United Kingdom nagbigay ng matinding warning sa China. Sumali na ang United Kingdom sa Amerika sa pagbibigay ng matinding warning sa China tungkol sa tumitinding aggressive action nito sa South China Sea, partikular na ang pag-target sa mga barko ng Pilipinas. Sa isang joint statement kasunod ng US at UK strategic dialogue, napansin ng dalawang bansa ang mga kilos ng China at muling pinatibay ang kanilang pangako na ipatupad ang international law. Magkakasama tayong tumututol sa anumang pagtatangka na magdudulot ng kaguluhan sa rehiyon, ayon kay British Foreign Secretary David Lammy. Binigyang diin ng dalawang bansa ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Sa mga dialogue na ginanap sa London, muling pinatibay ni Secretary of State Antony Blinken at Lammy ang magkasanib na pangako ng US at UK na ipagpatuloy ang Law of the Sea gaya ng nakasaad sa UN Convention. Nagpahayag sila ng serious concerns tungkol sa mga kilos ng China na nagdudulot ng kaguluhan sa South China Sea at muling pinatibay ang kanilang collective goal na mapanatili ang isang free and open Indo-Pacific. Pinuna ng dalawang pinuno ang mga unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o panghaharas na nagpapadala ng malakas na mensahe sa China tungkol sa mga kahihinatnan ng agresibong pag-uugali nito. Bukod sa pagtugon sa China, sakop ng dialogue ang iba pang pandaigdigang isyu sa seguridad. Muling pinatibay ng dalawang bansa ang kanilang unwavering support for Ukraine's sovereignty na tinatalakay ang karagdagang tulong militar at pinansyal habang kinukondena ang kamakailang mga pag-atake ng Russia sa himpapawid. Nagpahayag din ng US at UK ng concerns tungkol sa suporta ng militar ng Iran sa Russia na nangangako na mag-i-impose ng new and significant measures bilang tugon. Sa Indo-Pacific, nagpakita ng pangako ang dalawang bansa na palalimin ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kasosyo tulad ng Australia na ipinakikita ng kasunduan ng AUKUS upang palakasin ang seguridad at kakayahan sa pagtatanggol sa buong rehiyon. Tinalakay din sa joint statement ang mas malawak na pandaigdigang security concerns, lalo na sa Europa. Muling pinatibay ng US at UK ang kanilang enduring support for Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity na nangangako ng karagdagang tulong militar at pinansyal. Tinalakay sa dialogue ang mga paraan upang mag-mobilize ng mga mapagkukunan para sa Ukraine at limitahan ang kita ng Russia na kinukondena ang kamakailang mga pag-atake ng Russia sa himpapawid sa mga sibilyan. Binanggit din nila ang mga concerns tungkol sa suporta ng militar ng Iran sa Russia na kinukumpirma ang coordinated action laban sa dalawang bansa at kinukondena ang paglipat ng mga ballistic rockets mula sa Iran patungo sa Russia. Bilang karagdagan, nagsalita ang US at UK tungkol sa kahalagahan ng strengthening democratic resilience globally, lalo na sa pamamagitan ng mga hakbang laban sa korupsyon. Muling pinatibay ng dalawang bansa ang kanilang shared goal of combating foreign information manipulation and interference, lalo na ng Russia, at nangako na susuportahan ang Ukraine sa mga pagsisikap nitong kontrahin ang disinformation ng Kremlin. Binigyang diin din ng dalawang bansa ang kanilang patuloy na pagsisikap na mapalakas ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng malinis na mga clean energy initiatives, at nagpakita ng pangako na makipagtulungan sa pamumuno sa klima bago ang COP29. Ilang araw mula ng lisanin ng BRP Teresa Magbanua ang Escoda Shoal, 65 Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa bahurang higit kumulang 70 nautical miles lang mula Palawan. 9 sa mga ito ay Chinese Coast Guard ships, 4 ay barko ng Chinese Navy, at 52 ay Chinese militia vessels. Pero hindi raw ibig sabihin kontrolado na ng China ang Escoda Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. The Philippine Navy, the AFP, will continue performing its mandate. We will continue monitoring all our features in the West Philippine Sea. There's been no marked increase in the pileup of crash corals. We have not monitored any man-made activity
Pero ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Bajo de Masinloc noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas malapit to sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in a standoff. The Coast Guard now has more ships. We have to support our treaty ally. But at the same time, the Chinese too have already their own Coast Guard, and it's supported by the Chinese Maritime Militia, the People's Liberation Army's Navy. Patuloy na nagbabantay ang AFP gamit ang mga patrol ships, eroplano at satellite ng mga kaalyadong bansa sa buong West Philippine Sea. We assure the Filipino people that the entire leadership of the AFP is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Sa isang social media post ng security analyst na si Ray Powell, 11 Chinese militia ships at 2 Chinese Coast Guard vessels ang nasa Escoda ayon sa Automatic Identification System o AIS. Ayon kay Powell, hindi nakikita dito ang iba pang barkong posibleng nagpatay ng AIS. Ang napakaraming barko ng China sa Escoda makakaharap ng barko ng PCG na pamalit sa BRP Teresa Magbanua at ipinadala roon ayon sa National Maritime Council. Malaki at kilalang mall, may mga tindahan ng branded na damit sa sikat at mataong lugar, pero 2 lang ang tao sa loob at pareho pa silang staff. Ang Beijing Longo Plaza na dati ay pang-7 sa may pinakamataas na kita sa mga mall sa Beijing, ngayon ay wala ng katao-tao. Mahigit kalahati ng mga restaurant sa loob ng mall ay nagsara na. Noon, kailangan mo pang pumila ng matagal para lang makakain dito, lalo na kapag oras ng kainan. Hindi lang ito, halos lahat ng restaurant dati, puro may mahabang pila. Pero ngayon, sarado na silang lahat. Walang bagong tenant na nakalagay sa board na yan, ibig sabihin, bakante pa rin yung pwesto. Dati, kapag may nagsara, mabilis na may papalit na negosyo. Pero ngayon, yung mga hindi pa nagsasara, halos hindi na makasurvive. Baka naghihintay na lang ng expiration ng lease nila, kaya nandyan pa sila. Noon, hindi pa ganyan karami ang mga nagsara. Dito sa may kalsada, yung isang sikat na kainan dati, sarado na rin ngayon at malamang aalis na talaga. Itong buong lugar na ito, puno dati ng mga snack shop, pero ngayon, lahat sila nagsara na. Grabe talaga ang hirap. Kaunti lang ang mga tao dito at weekend pa ngayon, oras ng kainan. Noon, kahit weekdays, hindi ganito kaluwag. Dati, kahit weekday ka pumunta, ang hirap maghanap ng parking spot. Parang pilgrimage ang pagpunta rito. Pero ngayon, kahit weekend, parang pwede ka nang pumarada ng pa-sideways. Sa baba naman, sa HET, wala nang pila. Dati, umaabot ng 2 oras bago ka makakuha. Pero ngayon, agad-agad na. Ang Tianjin-Goa o GOE naman, kilala sa mga mamahalin, ay bumagsak dahil sa sobrang taas ng presyo at hindi magandang lasa. Ngayon, halos wala nang pumapansin at wala nang pakialam ang mga tao, kaya nagsasara na isa-isa ang mga branches nila. Ang Dongshon, na kilala sa Lamb Hotpot, ay bumagsak din at halos wala nang pumapasok sa kanilang mga branch. Ganito na ang kalagayan ng mga restaurant sa Beijing. Wala nang masyadong pera ang mga tao, kaya nagtitipid na sila sa paggastos at ayaw na nilang magbayad ng mahal para sa branded na pagkain. Ayon sa ilang analyst, hindi lang dahil sa pagbawas ng paggastos ang dahilan ng pagdami ng mga nagsasarang restaurant, lalo na sa mga high-end na kainan. Kasama rin sa mga pangunahing dahilan ang hindi tamang pagpaplano para sa expansion at sobrang taas ng renta. Noong 2023, tumaas ang bilang ng mga bagong bukas na restaurant sa buong China. 3.18 milyon ang naitalang bago, habang 1.4 milyon naman ang nagsara, na doble sa bilang noong 2022. Maraming Chinese restaurant brands ang nagtakda ng target na 10,000 tindahan. Pero sa likod ng atat na expansion na ito ay may pagkakamali sa pagtantya ng bilis ng pag-recover ng ekonomiya pagkatapos ng mga restrictions noong panahon ng pandemya. Habang bumagsak ang merkado ng real estate, sumadsad din ang stock market, nagsara ang mga negosyo at tumaas ang bilang ng mga nawalan ng trabaho.
Ang matinding pagbagsak ng ekonomiya ay nagresulta sa pagkawala, pagsasara o pagkawala ng mga bagong bukas na restaurant. Dagdag pa rito, ang mataas na renta ay nagbunsod sa maraming may-ari ng restaurant na magtrabaho na lang para mabayaran ang kanilang mga landlord. Halimbawa, sa Shanghai, ang isang may-ari ng noodle shop ay kailangang magbenta ng 100 bowls ng noodles araw-araw para lang makalikom ng panrenta at 155 bowls para makapag-umpisang kumita. Pagkatapos ng 6 na buwan, karamihan ng kita ay napupunta sa landlord. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng pinagdadaanan ng mga may-ari ng restaurant sa buong bansa. Kahit bumaba ang presyo ng mga ari-arian, patuloy ang pagtaas ng commercial rent. Sa unang kalahati ng year na ito, tumaas ng 69% ang renta ng mga shopping streets sa first-tier cities at 58% sa second-tier cities. Ang karamihan sa mga may-ari ng tindahan na may mataas na renta ay nahihirapang makasurvive kahit na walang dagdag na renta. Bakit nga ba mas pinipili pa ng maraming landlord na magsara na lang ng kanilang mga tindahan kaysa magbaba ng renta? Simple lang ang dahilan, binili nila ang kanilang mga property sa mataas na presyo, kaya't halos imposible nang maibalik ang kanilang puhunan kung bababaan pa ang renta. Tila nawala na sa karamihang Chinese ang araw-araw na paggastos sa high-end dining. Ang trend na ito ay makikita sa pinakabagong datos mula sa restaurant industry. Ayon sa Beijing Bureau of Statistics, sa unang kalahati ng 2024, ang kita ng malalaking restaurant sa Beijing ay umabot sa 49.2 bilyong RMB, isang pagbaba ng 2.9% kumpara sa nakaraang taon. Samantala, umabot sa 180 milyong RMB ang kabuang kita na bumagsak ng 89% kumpara sa nakaraang taon at ang margin ng kita ay kasimbaba ng 0.37%. Kung titingnan ang mga kategorya ng restaurant, ang kita mula sa mga full-service na restaurant sa Beijing ay bumaba ng 10% sa unang kalahati ng taon. Sa isang bansa tulad ng China, kung saan napakahalaga ng mga koneksyon sa lipunan, halos lahat ng mga negosyo ay nangangailangan ng pagkain sa labas, minsan higit pa sa isang pagkain. Kaya, kung ang malalaking restaurant sa Beijing ay nahihirapan pa rin kumita, maiisip mo rin ang kalagayan ng industriya ng restaurant sa ibang mga lungsod sa bansa. Ang margin ng kita na katumbas ng 0.37% ay hindi na lang mahirap, halos charity work na. Ayon kay Wang Gu, may-ari ng Nanang Sang, sa 2024, ang benta ng kanilang tindahan ay mas mababa kaysa noong nakaraang taon at ang kita ay bumababa rin. Ang Chenxiang, isang fast food chain sa Beijing, ay may 129 na tindahan noong October 2022, lahat ay direkta sa lungsod. Noong 2023, nagdagdag ang chain ng mahigit sa 70 bagong lokasyon sa Beijing upang matugunan ang trend ng pagbawas ng paggastos. Nagpakilala sila ng mga abot kayang opsyon tulad ng 3 RMB na almusal at 19.99 RMB na maliit na hotpot. Ayon sa may-ari ng Korean restaurant, hindi kayang makipagsabayan ng mga regular na kainan sa Nanang Sang pagdating sa pag-update ng menu o sa presyo. Gayunman, pilit pa ring nakikipagsabayan ang mga lokal na negosyo. Maraming maliliit na tindahan sa paligid ang napilitang magbaba ng presyo para makipagsabayan sa Nanang Sang, umaasang ang mga diskwento ay makakaengganyo ng mas maraming customer. Sa kasamaang palad, limitado pa rin ang resulta kumpara sa mga high-end na restaurant na napilitang mag-alok ng murang meal deals. Mukhang determinado ang Nanang Sang na i-out ang lahat ng maliliit at katamtamang laki na kainan, pero ang walang katapusang pagbawas ng presyo ay hindi sustainable. Kung ang industriya ng restaurant sa Beijing ay malungkot, ang sitwasyon sa Shanghai ay talagang nakakalungkot. Ayon sa Shanghai Bureau of Statistics, sa unang kalahati ng 2024, nakaipon ng 75.3 bilyong RMB sa kita ang malalaking hotel at restaurant, bumaba ng 2.6% kumpara sa nakaraang taon.
Ang operating profits ay bumagsak sa negatibong 770 milyong RMB na malaking diferensya sa 1.7 bilyong RMB na kita na inireport noong parehong panahon ng nakaraang taon. Noong Mayo ng nakaraang taon, mayroon pang natirang 2,700 restaurant sa Shanghai kung saan ang average spending kada tao ay mahigit 500 RMB. Pero pagdating ng Hulyo ng year na ito, mas mababa sa kalahati ang natira sa negosyo. Mas nakakagulat, maraming top tier at prestihiyosong restaurant sa Shanghai ang nagsara na. Ang ilan sa mga landmark ng high-end dining sa Shanghai ay sarado na rin, tulad ng Band 18 na may average spending na 1,580 RMB kada tao, ang Tapsan Restaurant Minglan na may average na 2,300 RMB, Sushi Shin sa BN27 na may average na 2,000 RMB, at Yuzulin na may average na 1,900 RMB. Ang Michelin 2-star Nordic restaurant na Reefer na may average na 3,000 RMB ay nagsara din. Kasama rin sa mga nagsarang upscale bar ang Core Anning West Road na may world-class na bartenders at ang Michelin 3-star restaurant na Opera. Kadalasan, kailangan ng mga restaurant na mapanatili ang profit margin na 5% hanggang 10%. Kung bababa pa ito, posibleng dumanas sila ng financial strain at ang mas malala, magkakaroon ng problema sa cash flow na maaaring magdulot ng bankruptcy. May ibang vlogger ang nakapansin na sobrang competitive ng industriya ng pagkain ngayon. Kung mag-group buying ka, mapupuno ang tindahan mo pero malulugi ka. Kung hindi ka naman mag-group buying, walang laman ang tindahan mo at malulugi ka pa rin. Sa ganitong sitwasyon, sobrang tindi ng kompetisyon sa restaurant industry. Kung hindi ka magpa-promo, unti-unting mawawala ang negosyo mo. Sabi ng isang may-ari ng tindahan, naglunsad sila ng group buying deal at nakabenta ng mahigit 400 sets sa maikling panahon. Parang labanan. Pero nang kalkulahin nila, nalugi sila ng 16,000 RMB. Kaya kinailangan nilang tanggalin ang deal. Pero nang walang group buying promotion, tahimik ang negosyo sa kanilang hotspot restaurant. Kaya wala silang choice kundi maglunsad ng bagong group buying deals at magpatuloy. Gaano nga ba kahirap ang sitwasyon ng restaurant industry sa China ngayon? Ayon sa Tianyancha data, sa unang kalahati ng taon, 1.35 milyong bagong restaurant ang naitala sa China habang 1.06 milyong restaurant naman ang nagsara o na-revoke ang lisensya. Ibig sabihin, para sa bawat bagong restaurant na nagbukas, halos may isang nagsara. Ayon sa mga insider sa industriya, naging simple na lang ang negosyo ng restaurant. Kung sobrang taas ng presyo, walang bibili kahit na high-end or low-end na restaurant ka. Sa layuning makahikayat ng customers, nagiging sobrang lupit ng price wars sa industriya. Noong nakaraang buwan, ang average spending ng customer sa Tas Pickled Fish Restaurant ay bumaba mula 80 RMB patungong 69 RMB. Bumalik sa presyo mula 7 taon na ang nakalipas. Hindi rin nagpapahuli si Heidi Lau na naglunsad ng Shia High Hotpot na may bass soup na nagsisimula sa 9.9 RMB para sa single person meals na may presyong 49 RMB. Punta naman tayo sa mas malalim na diskusyon, ang RNB Shanji sa pamamagitan ng pag-aalok ng 4 na item sa espesyal na presyo. Bumabalik sa presyo mula noong 2008. Kung hindi mo babawasan ng presyo, siguradong babagsak agad ang negosyo mo. Pero kahit sumali ka sa price war, hindi garantiya ang survival mo. Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo. Bakit ka na-late ng pagbabayad? At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo,
Pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!